Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Hindi ko na inisip iyon. Hanggang sa tumawid ako sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ako si Liliana, isang ordinaryong babae na may simpleng buhay kasama ang kanyang maliit na pamilya. Ngunit isang nakamamatay na umaga, sa isang kisap mata, ako ay natangay sa ibang mundo, kung saan wala ng oras, wala ng sakit, tanging liwanag at misteryo na hindi pa nabubunyag. Nakilala ko si Jesus at ipinakita niya sa akin ang isang kamangha-manghang katotohanan tungkol sa misteryosong marka ng M sa kamay ng bawat tao. Ngayon, gusto kong isalaysay ang kakaibang paglalakbay na iyon. Isang kwentong hindi lamang nagpabago sa aking buhay, ngunit maaari ring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Nakatira ako sa isang maliit at mapayapang bayan, kung saan ang mga paikot-ikot na kalye ay naliliman ng mga berdeng puno at ang huni ng mga ibon na umaawit tuwing umaga. Ang aking maliit na bahay ay matatagpuan sa isang eskinita na puno ng mga bulaklak na may balkonahe na natatakpan ng mga nakasabit na baging. Simple lang ang buhay ko pero puno ng init ng pamilya. Araw-araw gumigising ako ng maaga at naghahanda ng almusal para sa aking asawa at mga anak bago sila magsimula ng araw. Gusto ko ang pakiramdam ng paglabas sa sariwang hangin sa umaga, pagdaan sa mga maliliit na tindahan na may amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Palaging masikip ang daan patungo sa palengke, ang mga stall ay nagpapakita ng lahat ng uri ng sariwang gulay, karne at isda na kakadala pa lang simula ng madaling araw. Gusto kong huminto at makipag-chat sa mga pamilyar na nagbebenta, nakikinig sa maliliit na kwento tungkol sa kanilang buhay. Ang maliliit na bagay na iyon ay bumubuo sa aking bahagi, isang bahagi ng isang simpleng ngunit mahalagang buhay. Noong araw na iyon, tulad ng ibang araw, nagmamadali akong naglakad ng mabilis sa bangketa na bato, hawak ang isang luma ngunit pamilyar na basket ng ratan. Sa naisip ko lang na umuwi sa oras para magluto ng almusal, para magkaroon ng perpektong simula ang pamilya ko. Ngunit hindi ko alam na sa isang pabayan na sandali, ang aking buhay ay tatahakin sa ibang landas. Ngunit binago ng pagmamadali na iyon ang lahat. Pagtapak ko sa kalsada, biglang tumama sa gilid ng mata ko ang isang maliwanag na liwanag. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng makina at ang matinis na tunog ng mga preno na tila napunit ang espasyo. Isang napakalakas na puwersa ng impact ang tumama sa akin ng diretso na nagtulak sa aking katawan sa ere. Parang huminto ang oras, naramdaman ko ang aking sarili na lumulutang, walang timbang, bago ako hinila pababa sa sementadong may marahas na kalabog. Isang sakit ang pumunit sa bawat kalamnan, mainit na dugo ang dumaloy sa kanyang noo at tumulo sa malamig na ibabaw ng kalsada. Sinubukan kong huminga, ngunit nabara ang hangin sa aking lalamunan. Ang aking mga mata ay lumabo, ang mga imahe sa paligid ko ay nasira, at ang aking kamalayan ay nagsimulang maglaho sa malalim na kadiliman. Imbes na makaramdam ako ng takot, binalot ako ng mahiwagang pakiramdam ng kapayapaan, parang nawala lahat ng alalahanin at sakit ko. Tiyak na naging tahimik ang paligid ko, na nagiiwan lamang ng tibok ng puso ko sa walang katapusang kawalan. Biglang kumislap ang mainit na liwanag sa dilim, hindi nakasisilaw ngunit malambot at mapang-akit na parang tawag mula sa ibang mundo. Hindi ko napigilan. Isang di nakikitang puwersa ang humila sa akin patungo dito, na para bang nagsisimula ako sa isang paglalakbay na lampas sa mga hangganan ng katotohanan. Isang di nakikitang pinto ang bumukas sa harapan ko, na nagdala sa akin sa isang espiritual na paglalakbay na hindi ko naisip. Bumukas ang hindi nakikitang pinto at kaagad pumasok ako sa isang mundo ng pantasya na hindi ko pa nakikita. Sa harap ng aking mga mata ay isang walang katapusang parang na umaabot sa abot-tanaw. Ang banayad na liwanag tulad ng araw sa umaga ay sumasakop sa lahat sa isang mahiwagang gintong kulay. Ang kumikinang na mga bulaklak ay malumanay na umiindayog sa bawat banayad na simoy ng hangin, na nagkakalat ng mga phosphorescent spots sa hangin na kumikinang na parang libu-libong maliliit na bituin. Sa kalangitan, ang mga malalambot na piraso ng magaan ay kulot na parang luminescent na silk ribbons na sumasalamin sa hindi mabilang na makikinang na mga kulay. Ang hangin ay puno ng isang dalisay na halimuyak, parehong pamilyar at kakaiba, tulad ng isang timpla ng halimuyak ng mga bulaklak sa bukid at ang hininga ng universo. Tahimik ang lahat ngunit puno ng tunog.
Malambing na himig ang umaling-awngaw mula sa di nakikitang mga ilaw na para bang ang symphony ng langit ay umaawit na sumalubong sa akin. Sa di kalayuan, isang malinaw na batis ang dumaan sa kumikinang na mga bato. Ang tubig ay sumasalamin sa makinang nakalangitan na parang isang higanteng salamin. Humakbang ako pasulong, pakiramdam ko walang bigat ang mga paa ko para akong dumausdos sa lupa imbes na maglakad. Dumaan ang banayad na simoy ng hangin, dala ang tunog ng banayad na bulong tulad ng mga sinaunang kaluluwa na nagsasalaysay ng mga lihim ng sansinukob. Sa sandaling makapasok ako sa hindi nakikitang pinto, isang surreal na eksena ang bumungad sa aking mga mata. Ang isang malawak na lupain ay umaabot hanggang sa abot-tanaw, ang kalangitan ay puno ng mga mahiwagang ilaw na nagpapalit-palit sa pagitan ng asul at maliwanag na dilaw na kulay. Ang hangin ay nagdala ng dalisay na halimuyak tulad ng halimuyak ng mga batang damo na may halong kakaibang amoy ng mga bulaklak na hindi pa nakikita sa lupa. Ang mga malinaw na batis ay dumadaloy sa mga luminescent na bato. Ang tubig ay sumasalamin sa kalangitan na parang salamin. Sa di kalayuan, mga bundok na natatakpan ng ambon, ang kanilang mga taluktok ay tila nagsasama sa walang katapusang universo. Hindi ko na naramdaman ang gravity. Ang mga hakbang ko ay kasing gaan ng pag-slide sa lupa nang walang bigat ng aking katawan. Sa paligid ko, ang mga daloy ng liwanag ay gumagalaw ng dahan-dahan, tulad ng mga buhay na nilalang na may mga kaluluwa. Lumipad sila sa kalawakan, nagpapalabas ng malambing na tunog na para bang ito ang musika ng sansinukob. Tumingala ako, pakiramdam ko ay sumasailalim ako sa mundong ito, isang mundong walang sakit, walang oras, tanging walang katapusang kapayapaan at misteryo. Pagkatapos ay biglang isang makinang na liwanag ang lumitaw sa harap ng aking mga mata na sumasakop sa buong kalawakan na may surreal na kagandahan. Pakiramdam ko ay pumasok na ako sa ibang mundo, isang maningning na hardin na walang katapusang kahabaan, kung saan ang mga kumikinang na bulaklak ay malumanay na umindayog sa hangin at malilinaw na batis ang lumiliko sa paligid ng mga nagliliwanag na bato. Ang espasyo ay napuno ng malamyos na himig na para bang ang sansinukob mismo ay umaalingaungaw ng isang mapayapang kanta. Tinatanggap ako. Hindi isang maliwanag o matinding liwanag, ngunit isang banayad, nakakaakit na halo. Parang ang tagal na nitong naghihintay sa akin. Tumakbo ako sa liwanag na iyon at agad na naalis ang buong bigat ng mundo sa aking mga balikat. Isang pakiramdam ng magaan ang bumalot sa akin na para akong natutunaw sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili. Ang liwanag ay hindi lamang maliwanag ngunit nagdadala din ng isang hindi maipaliwanag na init na parang may kamalayan na bumabalot sa akin ng kahinahunan at pangunawa. Sa gitna ng daloy ng liwanag na iyon, unti-unting lumitaw ang isang hugis. Isang figura, ngunit hindi isang ordinaryong tao. Ito ay isang maringal, matangkad na presensya na may malalalim na mga mata na tila nakakakita sa bawat sulok ng aking kaluluwa. Hindi ko kailangan na may magsabi sa akin, alam kong si Jesus iyon. Nakatayo siya roon nang hindi na kailangang magsalita, ngunit nadama ko ang walang hangganang pagmamahal mula sa kanya. Isang ganap na pagtanggap, walang paghuhusga, walang alinlangan, puro pag-ibig lamang. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na siya ay palaging nandyan. Binabantayan ako sa bawat sandali ng aking buhay nang hindi ko alam. Biglang sumilay ang banayad na liwanag mula sa palad ko. Bumaba ako sa pagtataka at napansin ko ang isang simbolo na dahan-dahang lumilitaw sa aking balat. Isang kumikinang na M na parang inukit ng liwanag ng mundong ito mismo. Hanggang ngayon, akala ko pa rin normal palm lines lang sila, pero ngayon, kumikinang na parang sagradong marka. Dahan-dahang itinaas ni Jesus ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at pangunawa. Alam mo ba ang ibig sabihin ng sign na ito? Umiling ako, kumakabog ang puso ko dahil sa malabo ngunit malalim na pakiramdam. Umaling-aungaw ang boses niya, hindi lang sa kalawakan kundi pati na rin sa isip ko na para bang laging nariyan ang mga katagang iyon, naghihintay lang na makilala ko. This is not a random mark, Liliana. It is a symbol of mission, of benevolence and realization. Ang mga tagtataglay ng markang ito ay ang mga may pananagutan sa mundo, ang mga may kakayahang magbago at makaapekto sa buhay ng mga nakapaligid sa kanila.
Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa loob ko, gumising sa mga bagay na hindi ko naisip. Hindi ako normal na tao, wala sa amin ang normal na tao. Lahat tayo ay may layunin, landas, misyon na minsan hindi natin namamalayan. Tumingin sa akin si Jesus, ang kanyang mga mata ay tumatagos sa aking kaluluwa na para bang alam na niya kung sino ako, kung ano ang aking pinagdaanan at kung ano ang hinahanap ko. Ang markang ito ay hindi lamang isang simbolo, Liliana. Ito ay isang paalala, isang patunay na ikaw ay napili para magsagawa ng isang marangal na misyon. Ang mga taong may ganitong marka ay kadalasang nakakaramdam ng hindi nakikitang pasanin sa kanilang mga balikat. Isang responsibilidad na walang sinuman ang nagbibigay sa kanila ngunit laging naroroon. Ito ay ang responsibilidad na mahalin, suportahan at baguhin ang mundo sa paraang ikaw lamang ang makakagawa. Ibinaba ko ang tingin ko sa palad ko, ang markang M ay nagpapalabas pa rin ng banayad na liwanag. Pero anong magagawa ko? Isa lang akong ordinaryong tao. Nang gumiti siya, puno ng malalim na pag-unawa ang kanyang mga mata. No one is ordinary when they carry love and compassion within themselves. Your every action, every word, every thought creates ripples. When you choose to love instead of hate, when you help instead of turn away, when you forgive instead of revenge, tinutupad mo ang iyong misyon. Ang kanyang mga salita ay hindi parang isang utos, ngunit parang isang malinaw na katotohanan. Isang katotohanan na lagi kong alam, ngunit hindi kailanman lubos na nauunawaan. Dumaan ang banayad na simoy ng hangin, dala nito ang hininga ng pagkagising. Hindi na ako kung sino ako dati. Nakita ko, naintindihan ko, at hindi ko magawang talikuran. Biglang lumitaw ang isa pang pinto sa aking mga mata, kumikinang sa gitna ng hindi totoong espasyo. Hindi ko napigilan ang aking pagkamausisa. Pumasok ako at kaagad isang malamig na pakiramdam ang dumampi sa aking balat. Sa harap ng aking mga mata ay hindi na isang lupain na puno ng liwanag, ngunit isang madilim na lagusan na walang katapusan. Ang nakapalibot na mga pader ay tila gawa sa kumikinang na kadiliman, paminsan-minsan ay kumikislap ng mahinang sinag ng liwanag na parang mga alaala na nakulong sa oras. Walang tunog, walang hangin, ako lang at ang madilim na daan sa unahan. Naglakad ako, bawat hakbang ay umaaling-aungaw na para bang nilalamon ng espasyong ito ang bawat galaw ko. Pagkatapos ay biglang, sa labas ng kadiliman, ang mga kumikislap na larawan ay lumitaw, mga fragment mula sa aking sariling buhay. Nakikita ko ang mga sandaling nakalimutan ko, ang mga kagalakan na minsan kong naranasan, ang mga pagkakamaling minsan kong nagawa. Sa akin umiikot ang lahat, parang mga multo na tahimik na nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Napagtanto ko na bawat kilos ko, maliit man o malaki, ay nagiiwan ng bakas sa agos ng panahon. Ang kagalakan na dinala ko sa iba, ang sakit na minsan kong naidulot. Ang lahat ay umiiral pa rin na nakakaapekto pa rin sa mundo sa mga paraang hindi ko akalaing posible. Ngunit hindi ako hinuhusgahan ni Jesus, hindi niya ako sinisisi sa aking mga pagkakamali, ngunit tinulungan lang akong maunawaan na ang bawat isa ay may pagkakataon na baguhin at pagbutihin ang kanilang sarili. Hindi ako naiipit sa aking mga pagkakamali, ngunit nabigyan ako ng pagkakataong ipagpatuloy ang pagsusulat ng aking kwento. Nawala ako sa pag-iisip, mga tanong na umiikot sa aking isipan na parang alon na humahampas sa dalampasigan. Biglang bumalot sa akin ang mainit na presensya. Lumingon ako at nakita ko si Jesus na nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay banayad, ngunit tumatagos sa lahat ng nasa puso ko. Nagtaas siya ng boses, umalingaungaw ang boses niya, hindi lang sa kalawakan, kundi pati na rin sa mismong kaluluwa ko. Alam mo ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng markang M sa kamay mo? Bumaba ang tingin ko sa kamay ko. Ang markang M ay naglalabas pa rin ng banayad na liwanag, parang misteryong hindi pa natutuklasan. Nagpatuloy si Jesus. Ang kanyang tinig ay kasing tahimik ng isang kosmikong bulong. Ang markang ito ay hindi lamang sa iyong kamay, Liliana. Lumilitaw ito sa maraming tao, ngunit hindi lahat ay nakikilala o nauunawaan ang kahulugan nito. Ito ay hindi basta-basta na marka, kundi isang sagradong marka na nakaukit sa iyong kaluluwa bilang testamento sa misyon na iyong dinadala. Tumingala ako sa kanya. Tumibok ang puso ko sa pakiramdam ng parehong labis at pagnanais na malaman ang katotohanan. Ano pong misyon yan, sir? Tiningnan niya ako ng masuyo. Ang mga nagtataglay ng markang ito ay mga espesyal na kaluluwa
na binigyan ng kakayahang malalim na madama ang mundo sa kanilang paligid, sakit, kagalakan, ang hindi nakikitang mga galaw ng pagmamahal at pakikiramay. Hindi sila isinilang para lang umiral, kundi para gabayan, pagalingin, ipaliwanag ang landas para sa iba. Ang bawat kilos nila, gaano man kaliit, ay maaring lumikha ng malalayong epekto na minsan ay hindi nila napagtanto. Naramdaman kong tumatagos sa aking kaluluwa ang bawat salitang kanyang sinabi, na para bang may ilang malayong alaala na nagising pa lang. Nagpatuloy si Jesus, ang markang M ay isang paalala. Ito ay nag-uugnay sa mga kaluluwa sa isang karaniwang misyon, tulad ng mga bituin sa kalangitan na magkasamang bumubuo ng isang makinang nakalawakan. Ang bawat tao na may markang ito ay may kanya-kanyang landas upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Ang iba ay naghahasik ng pag-ibig, ang iba ay naghahatid ng kaalaman, ang iba ay nagpapagaling ng mga sugat, kapwa pisikal at mental. Ngunit lahat sila ay naglalayon ng isang bagay, ang pagpapalaganap ng liwanag sa gitna ng kadiliman na nagdadala ng pag-asa sa mundo. Ang kanyang mga salita ay parang batis na naglilinis ng lahat ng pagdududa sa akin. Hindi na ako nawawalan o nagdududa sa sarili ko. Sa halip, nakaramdam ako ng matinding paggising na parabang nakakita ako ng isang piraso ng puzzle na matagal nang nawala. Hindi na ako isang nag-iisang individual na naaanod sa walang katapusan, ngunit bahagi ng isang bagay na mas malaki, mas sagrado. Ang mga nagtataglay ng markang ito, dahan-dahang sabi niya, ay kadalasang mga espesyal na kaluluwa na nagtataglay sa kanilang sarili na ang kakayahang pagalingin, gabayan at liwanagan ang landas para sa iba. Mayroon silang malalim na koneksyon sa mundo sa kanilang paligid. Nararamdaman ang sakit, pag-asa at ang banayad na paggalaw ng lahat ng bagay. Minsan, maaaring hindi nila napagtanto kaagad ang kanilang misyon. Ngunit bawat karanasan, bawat kahirapan, bawat kagalakan sa kanilang buhay ay humahantong sa kanila sa paggising. Ang marka ng M ay hindi lamang isang simbolo, ngunit isang hindi nakikitang beacon na umaakit sa mga kaluluwa ng parehong dalas na humahantong sa kanila sa landas kung saan sila nakalaan. Ito ay isang ukit ng kabaitan, ng panloob na liwanag at ng mga sagradong responsibilidad na kanilang dinadala sa mundong ito. Ang bawat tao na nagtataglay ng markang ito, patuloy ng Diyos, ay magkakaroon ng kani-kanilang paraan ng pagsasakatuparan ng kanilang misyon. Ang ilan ay nagpapagaling ng may habag, ang ilan ay nagbibigay liwanag sa kaalaman, ang ilan ay nagbibigay inspirasyon sa pag-ibig at kabaitan sa iba. Ngunit ang lahat ay konektado sa isa't isa tulad ng mga bituin sa kalangitan na bumubuo ng isang makinang na network na tumutulong na gawing mas magandang lugar ang mundong ito. Ang kanyang mga salita ay isang paggising sa akin ng isang malalim na kahulugan ng layunin at koneksyon. Bigla kong naintindihan na hindi ako nag-iisa. Bawat hakbang ko, bawat karanasan sa buhay na ito ay humahantong sa akin kung saan ako nararapat sa misyon na ibinigay sa akin. Si Jesus ay tumingin sa akin na may mga mata na puno ng pagmamahal, isang tingin na walang paghuhusga kundi walang katapusang pag-unawa. Ang bawat tao sa mundong ito ay minamahal at mahalaga, Liliana. Walang iniiwan, walang nakakalimutan. Ang mga pagkakamali ay hindi tumutukoy sa isang tao kung paano sila natututo at nagbabago ang tunay na tumutukoy kung sino sila. Patuloy niya, mahina ngunit malakas ang boses. Ang mga hamon sa buhay ay hindi mga parusa, ngunit kinakailangang mga aral para umunlad ang kaluluwa ng tao. Pagdurusa, pagkawala, kabiguan, lahat ay mga hakbang patungo sa kaliwanagan. Kung walang kadiliman, paano pahahalagahan ng mga tao ang liwanag? Kung walang pagbagsak, paano sila matututong tumayo? Ang kanyang mga salita ay parang malamig na tubig na naghuhugas ng aking mga pasanin. Naramdaman kong gumaan ang puso ko, parang unti-unting nawawala ang mga hindi nakikitang tanikala ng nakaraan. Hindi na ako nakatali sa mga nakaraang pagkakamali o sakit. Maaari kong piliing bumitaw, piliin ang magmahal, piliin na mamuhay ng isang bagong buhay na may mas malalim na pag-unawa sa aking sarili at sa mundo. Tumingin sa akin si Jesus, ang kanyang mga mata ay banayad ngunit seryoso. Now you see, you understand, but you have to make your own choice. Hindi ako nakaimik. Hindi niya ako pinipilit. Hindi niya dinidiktahan ang landas na dapat kong tahakin, ngunit hinahayaan akong magpasya sa sarili kong kapalaran.
Sa harap ko ay dalawang landas. Ang isa ay ang manatili sa dalisay na mundong ito kung saan wala ng pagdurusa o pag-aalala, kung saan ako ay mapayapa magpakailanman. Ang natitirang landas ay ang pagbabalik sa lupa kung saan nananatili ang mga hamon, kung saan maaari kong dalhin ang liwanag na aking natagpuan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang boses ay umaling-aungaw na parang mainit na batis. Nabigyan ka ng kaalaman, nagising sa katotohanan, ngunit ang kaalamang iyon ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Kung pipiliin mong bumalik, magkakaroon ka ng pagkakataong magpalaganap ng liwanag, tumulong sa mga nawawala. Ngunit maaari ka ring manatili, magpahinga sa kapayapaang ito magpakailanman. Nasa iyo ang desisyon. Ipinikit ko ang aking mga mata, dinama ang aking puso. Sunod-sunod na lumitaw ang mga larawan ng aking pamilya, ng mga taong naghihintay, ng mundong dating kinabibilangan ko. Alam kong hindi pa tapos ang landas ko. Iminulat ko ang aking mga mata, huminga ng malalim at sinabi, ang aking boses ay matatag, babalik ako. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Pumunta ka kung gayon at dalhin mo ang liwanag sa loob mo. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa akin. Naramdaman kong gumaan ang katawan ko, tapos bigla akong napaatras, parang nahulog sa napakataas na lugar. Ang malamig na hangin ng mundo ay dumaloy sa aking mga baga. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makinarya at napuno ng amoy ng disinfectant ang aking ilong. Binuksan ko ang aking mga mata. Nakahiga ako sa hospital bed, kumalabog ang puso ko, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong nakabalik na ako. Isang malalim na pagbabago ang naganap sa loob ko. Simula noon, hindi na ako naging katulad ng dati. Pinili kong bumalik at mabubuhay ako hindi lamang para sa aking sarili, kundi para tuparin ang misyon na ibinigay sa akin ng Diyos, ang magdala ng liwanag sa mundo. Pagkabalik ko, napagtanto kong hindi na pareho ang mundo o marahil ako ang nagbago. Ang dating malabo ngayon ay nagiging malinaw na. Nagsimula akong magpapansin sa mga tao sa paligid ko at bigla kong napagtanto na maraming tao na may markang M sa kanilang mga kamay. Tulad ko, hindi ko na naitago ang kwento ko sa sarili ko. Nagsimula akong magbahagi ng aking mga karanasan, nagkukwento tungkol sa aking nakita, narinig at naunawaan. Tinutulungan ko ang mga tao na mapagtanto na ang M na marka ay hindi lamang isang simbolo sa balat, ngunit isang sagradong paalala ng pagmamahal, kabaitan at marangal na misyon na dinadala ng bawat tao. Ang markang M ay ang connection sa pagitan ng mga tao at ng lumikha, isang pagpapakita na hindi tayo nag-iisa, na ang bawat individual ay may dahilan upang umiral sa mundong ito. Ito ay hindi isang pagkakataon o bernay karyatir, ngunit isang paninindigan na ang bawat kaluluwa ay may mahalagang papel sa mas malaking larawan ng sansinukob. Napagtanto ko na ang misyon ko ay hindi baguhin ang mundo sa isang kisap mata, kundi ang magpakalat ng liwanag. Unti-unti, sa bawat taong nakakasalamuha ko, bawat kwentong ikinukwento ko, bawat sandali na nabubuhay ako at nabubuhay ako ng may habag at pagmamahal. Matapos ang aking naranasan at nasaksihan, nais kong magpadala ng mensahe sa lahat. Hindi ka nag-iisa at hindi ka lamang isang maliit na butil ng buhangin sa malawak na sansinukob na ito. Isinilang ka sa isang dahilan, dala ang liwanag at pagmamahal at may espesyal na misyon na dapat tapusin. Mamuhay ng may kabaitan, buksan ang iyong puso upang tumanggap at magbigay ng pagmamahal dahil bawat kilos, gaano man kaliit, ay maaaring magbago. Mangyaring magpatawad para sa iyong sarili, maging ang kapatawaran ay para sa iba, hindi lamang para sa iyong sarili na magpatawad. At higit sa lahat, maniwala sa iyong sariling halaga, sa iyong presensya sa mundong ito dahil mayroon kang layunin, kahulugan at kakayahang magdala ng mabubuting bagay sa mundo. Ang markang M sa kamay ay hindi nagkataon o walang kabuluhang marka. Ito ay isang sagradong tipan, isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may dahilan upang umiral, isang landas na tatahakin at isang misyon na dapat tuparin. Hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating mga sarili, kundi upang kumonekta, magbahagi at suportahan ang bawat isa sa paglalakbay ng buhay. Bawat tao ay may kanya-kanyang tungkulin, maliit man itong liwanag sa dilim o parola sa gitna ng bagyo, lahat ay may kahulugan.
Minsan, nadarama natin na nawawala tayo, nalulula tayo sa mga panggigipit ng buhay, ngunit tandaan na ang bawat hamon ay bahagi ng pagsasanay upang tayo ay maging mas mabuting bersyon ng ating sarili.